Sa 7 minutes ka nakatayo dyan, okay lang sa'yo. Hindi lamang ang mga ordinaryong Juan de la Cruz ang nagbalik ng kumpiyansa at tiwala sa pamahalaan. Dahil maging ang dating mga gustong tumiwalag ay kasama na ngayon ng gobyerno sa paglalatag ng plano para sa kapayapaan. Ating alamin ang isa sa pinakamakasaysayan kaganapan sa panunungkulan ng Pangulong Aquino sa ating pagtutok sa kanyang mga pangakong hindi napako. Ang ulat hatid ni Jess Caduco. Maski po ang mga dating gustong tumiwalag, nakikita na ang epekto na rin po. Kinikilala natin bilang pahiwatig ng kanilang tiwala ang nakaraang 7 buwan kung kailan walang nangyaring sakupan sa pagitan ng militar at ng MILF. Sa peace process naman po, hayag at lantaran ng usapan, nagpapamalas ang magkabilang panig ng tiwala sa isa't isa. Maaaring minsan, magiging masalimutang proseso, sinos lang po ito nang malapit na nating makamit ang nag-iisang nating biti kapayapaan. Isang buwan matapos ang kanyang ikalawang SONA, nakipagpulong si Pangulong Benito Aquino III kay MILF Chairman Alhaj Murad Ebrahim sa Tokyo, Japan, ang hudyat na seryosong simulain ng usapang pangkapayapaan. Ang mga pinag-uusapan na annexes na merong 4 na sinabi kailangan tapusin, which are on power sharing, paano ba ang delineation ng powers, ng governance powers between the national government and the regional government. Yung wealth sharing, which is yung pag-uusap naman, tungkol sa pahaginan tungkol sa revenues at saka wealth creation. Yung pangatlo, yung transitional arrangements and modalities. Ito yung hindi naman pwedeng dito sa kinalalagyan ngayon ng Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARM, magkakaroon ng batas at immediately the next day, bago na ang lahat. So, kailangan may transition pa. Tapos yung pang-apat, yung normalization. No? Na ang pinag-uusapan dito, matagal ang naging gera dito sa lugar na ito. What happens to the armed elements of the MILF? Anong mangyayari sa mga weapons nila? Naging matagumpay naman ang usapan dahil buwan ng Oktubre ng nakaraang taon sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatuntong si MILF Chairman Murad Ebrahim sa palasyo bilang sentro ng pamalaan ng bansa upang saksihan ang paglagda ng Preliminary Framework Agreement na siyang bubuo sa Autonomous Political Entity na tatawaging Bangsamoro, mapapalit sa Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM. Marami ang pinagkaiba ng pagtatatag ng Bangsamoro Entity kaysa ARMM na sadyang pinaghirapan ng gusto upang maging matagumpay at maghatid ng pangmatagalang kapayapaan. Pero paglilinaw ng Presidential Advisor on the Peace Process na sa pagkakataong ito, walang maiiwang grupo sa pag-uusap. Ano yung panahon? Mag-usap talaga dahil alam naman natin ang Bangsamoro, hindi naman yan iisa. Change for magkano daw po? 1,452 daw po. Nitong buwan ng Pebrero ng kasalukuyang taon, sa kauna-unahang pagkakataon, napasok ng Pangulo ng Pilipinas ang kuta ng MILF ng pangunahan ni Pangulong Aquino ang paglulunsad ng Sadyahatra Bangsamoro Project. Ang Sadyahatra o ibig sabihin ay blessing, prosperity and peace ay naglalayong magbigay ng mga social services hindi lamang sa mga grupo ng Muslim, kundi maging sa mga Kristiyano at iba pang indigenous groups. Our goal to accelerate the transition of MILF communities steeped in armed struggle to a productive citizenry that buys into the national agenda and contributes to our shared goal of equitable progress. Wow, Malaki kaduko! umabot ang tulong ng kapayapaan, hindi lang sa Mindanao, Ano yan? Ito ba kundi maging sa LPC? buong Ay, bansa. DHL mo yan? Nananatili Ha? pa rin FedEx. matigas na Hindi. Mindanao FedEx. na hindi na pakinabangan dahil sa kahuluhan. Bilang isang malaking pinanggagalingan ng agricultural products, posibleng madoble pa ito sakaling magkaroon na ng kapayapaan sa lugar. Marami na rin umanong mga bansa mula sa Europa, Japan at Estados Unidos na nag-aantay upang maglagak ng puhunan sa Mindanao. Pagkakalmahan ito, ano kaagad? Ang immediate effect siguro niya wala pa masyado dahil isa pa lang. In fact, kung Diba DHL mo talaga yan? pagka napirmahan o na-ratify yung basic law ng pinaka-organic law na
palit-palit sa ARMM Organic Law, magbubuo pa lang ng tinatawag na Bangsamoro Transition Authority. No? Pero ako malaki talaga ang pag-asa ko at malaking pag-asa ng mga professional na Muslim. Talagang kasama na ng mga kabataan na kung maayos ang pamamalakad ng MIL dito, kung maayos ang pamamalakad ng administrasyon ng Bangsamoro after 2016, yun na lang mga provision na binigay sa kanila for self-rule, mapahiraw nila yan. Malaki talaga ang tsansa na uusbong at magiging progressive ang Mindanao. Malaki ang papel na ginagampanan ng katahimikan ng isang pamayanan sa pag-unlad ng pamumuhay ng tao at ng buong bansa. Kaya naman sa pagpupersige ng pamalaan at ng MILF na matutugan na ang dekada-dekadang hidwaan sa pamamagitan ng paglagda ng kasunduang pangkapayapaan, abot tanaw na ang pag-asang naging mailap sa matagal ng panahon. Sakaling maisang-pinal na ang kasunduan, tiyak na marami umulong babalik at manirahang muli sa lugar na itinuring nilang tahanan. I believe it will give solution to the problem in Mindanao. I hope that the agreement will be signed soon in order to have peace in the southern Philippines. So ito ang simulang hakbang talaga na magkaroon ng kapayapaan ng Bangsamoro. The active blood of the Filipino people. That's why we are very interested in peace. Sa panig ng mga Muslim leaders, sinisikap nilang maipamahagi ng tama ang mga impormasyong nakapaloob sa kasunduan upang mas lalong maintindihan ng mga ordinaryong mamamayan sa Mindanao at mga nasasakupan nito. In fact, sabi nila, pwede na kami umuwi. Alam mo, ang mga tao na medyo malayo, sabik na sabik din sila umuwi. Just imagine, almost 30 years, they've been here in Luzon, Visayas, and other parts of the archipelago. So, gusto nila talaga umuwi na para lang makamtan nila ano ba itong sinasabi nila na Bangsamoro Framework Agreement. Ang suporta sa framework agreement, unlike kung sa nakaraang MOA AD, napakalawak. Hindi lang nanggaling sa mga Muslim, galing din sa mga sektor ng mga Kristiyano at mga lumad. Matagal man ang hinintay ng pamalaan at mga kapatid nating Muslim upang maisakatuparan ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao, patuloy ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa sa pamamagitan ng pagtahak sa tuwid na daan ay hindi na magiging malayo ang paglalakbay upang makamit ito. Oh, definitely we see the light. We know it's not going to be a walk in the park. Hindi yan ano. Meron pa rin mga mahihirap na issues. Pero we're halfway there. And what we know of people, pag umabot na sila sa midway point, kahit na mahirap, mas mabuting ituloy mo, tapusin mo kaysa sa bumalik ka sa pinanggalingan. Jess Catubo, News Team 13.